Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Ito, tad na naman ako na message dito sa topic na to. So, ito ay regarding doon sa teacher daw na binugbog. Alam niyo, hindi ko pwede i-play yung video eh. Alam niyo naman si YouTube. Ilang beses na kaya ako na na de-demonetize ng YouTube dahil nung mga violence, no? Kaya marami nagre-request sa akin yung mga nakita na sinaksak sa maleta. Pag mga ganun po kasi, hindi ko kino-content yung iba kasi fina-flag down ni YouTube. Alam mo na, di ba, yung channel natin. Pag may mga violence, kaya pag naipasa na siya sa balita, yung balita kasi na ano niya na eh, na-sensor niya na eh, kaya pwede na natin pag-usapan. Now, dito sa issue na to, no, yung sa teacher na kinuyog ng magkapatid na estudyante, tingnan natin yung dahilan. Kasi na-curious din ako eh, parang kuha ng video yun, di ba, sa parang basketball court ba yun? So, play natin to mga men. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagtulungang gulpihin ng magkapatid na estudyante ang isang guro sa Davao de Oro. Nagalit umano ang isa sa mga estudyante nang sitahin ang suot niyang hikaw. Ano ba yun? Dahilan doon, ito kasi yung ano eh, dapat sa school, no, or dapat sa bahay pa lang, tinuturo na yung yung pagkakaroon ng authority eh. Kasi alam mo nangyayari dito sa Pilipinas, mga men. Nakikita ko minsan yung mga magulang sila pa yung takot sa anak nila pagka nagmaktol yung anak nila, yung susuyo-suyuin pa. Nasa parents din yun. Ako, yun ang tingin ko ha. Kung sa loob ng bahay, pinapakita na may authority talaga, yung bawal ang ganito, bawal ang ganyan, bawal ang ganon. May idadala sa school yun eh. At yung school yung mismong huhulma doon para i-ready siyang pakawalan sa real world. Kung ano ba ibig ko sabihin, ang primer sa magulang, tapos madidevelop yung pinaka pagiging masunurin niya sa community, sa school. Pero may nangyayaring dahil sa pagsita daw sa hikaw. Nung araw nga, 'di ba? Yung mga kuya ko, yung bawal yung mahahaba ang buhok noon eh, naalala ko eh. Kinikwento ng kuya ko dati. Yung uukaan ka sa likod, 'di ba? Pagka hindi ka nagpagupit, tas pagtatawanan ka dahil dun sa pagtatawa sa'yo, hindi mo na uulitin 'yon. Kasi nakatikim ka na ng parusa eh. Tapos yung mga hikaw-hikaw na yan, meron na rin yan dati. Sinisita na rin yan dati noon. Ang nangyayari niyan, di ba may hikaw, cool ka eh pag hindi nakaharap yung naalala ko noon hikaw nga dito pa sa sa labi eh. Kasi di ba uso yun dati. Pagka ang teacher ay parating na kukunin yan. Kasi matatakot na masita eh. Di ba? Oo, naalala ko noon, buwisit din ang mga estudyante noon kasi nga, iniisip nila na, ano ba yan? Parang pinipigilan yung kalayaan nating i-express ang sarili natin. Di ba? May bawal din yung magpatato, Nung araw, hindi ko naiintindihan yun, yung mga ganong bagay. Pero, malaki pala ang pakinabang nun sa society natin pagka nasanay ka na may nagbabawal sa'yo, na may nag-aano sa'yo, para pagdating mo sa real world, handa ka nang sumunod sa mga patakaran sa community natin. Kasi sa mga simpleng pagsita-sita pala na ganon, hindi dahil pinagbabawalan ka magsuot ng hikaw, no? Hindi para matututo ka ng sumunod sa mga ordinansa pagdating mo sa real world. Na pag pinagbawal na ganito, magkaroon ka ng fear, ng takot na, mapaparusahan tayo, wag nating gawin yan.
Pero naalala ko dati, may mga estudyante na talaga noon na nambubugbog ng teacher. Oo, naalala ko. Kaya lang, napaka-rare nun. Sobrang rare nun. It's either anak ka ni congressman nun, nagagawa ng ganon, or anak ka ng isang mayaman na negosyante. Pero hindi sa lahat ng oras ganon. Ngayon, parang baliktad na yata kung sino pa yung anak ng mga malulupit, yun pa yung yun pa yung mapagpakumbaba eh. Anyway, na tayo sa oras sa topic nalilihis na tayo, pati sayang na tayo ng oras sa ibang bagay. Pero ang gusto ko lang sabihin dito kasi, kailan natin tuturuan yung mga bata na sumunod sa mga ganyan. Diba? Katulad nga ng sinabi ko, dapat sa bahay pa lang, pinupukpok na yan, pinapanday na yan yung mga bata. Para pagdating sa ganyan, magkaroon naman ng takot na sumunod. Kaya, ang gusto kong maibalik, yung pagiging tandem talaga ng magulang at teacher Yung takot ka mapagalitan ng teacher mo kasi alam mo, isusumbong ka sa nanay mo. may ginawa kang katarantaduhan sa school, no? For example, hindi nangyari sa akin to, baka sabihin nyo, nangyari sa akin. Halimbawa, meron kang kaklase na binuli mo, no? Na dinumihan mo ng specific dinumihan mo yung uniforme, halimbawa. Tapos yung teacher mo nagalit. Ngayon, kabado ka, baka mamay yung teacher, kwentuhan yung nanay mo ng ginawa mong katarantaduhan. Pag nalaman ng nanay mo, yari ka, papaluin ka pa. Ngayon, may ganun pa ba ngayon? May tandem pa ba ngayon ng teacher at at magulang? Hindi. Pag pinalo ng teacher yata ngayon, susumbong sa nanay, yung nanay aaway, parang pinalo anak ko. Ba't bang, pinapatulan mo yung bata? Wala nang ganun Dapat ang ibalik yung pag pinalo si bata sa school, ay may part 2 pa sa bahay pag nalaman ng nanay. Diba? Ngayon wala na yatang ganun Mamaya sa kaso pa nito, no? Pagtanggol pa yung nito Pagtanggol pa yung estudyante ng magulang Na bawal sa mga lalaki sa paaralan. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Yung mga rules na yan, mga nag-aaral ngayon, hindi nyo pa maiintindihan yan Yang pagsunod sa rules na yan Paglabas nyo sa real world, maiintindihan nyo lahat. Kung bakit maraming pinagbabawal, maraming stricto yung mga tao. Kasi sa real world, mas lalong stricto, lalo na pag nagtatrabaho ka na. Marami ding bawal sa office. Hindi pwedeng lagi mo lalabanan ang boss mo. 'Di ba? Wala ka mararating pagka ganun kami. Yung mga nakikinig sa akin diyan na nag-aaral pa, hindi naman magkalayo ang edad natin. Huwag kayong masyadong mga kabataan diyan, huwag kayong masyadong palaban. 'Di ba yung parang feeling nyo kayo lagi ang tama? Bawas-bawasan nyo yun. Kinukumpronta nung una ng isang guro ang isang lalaking estudyante nang biglang umamba ng suntok ang estudyante hanggang tamaan na siya sa mukha. Sinuntok na rin siya sa likod ng isa pang estudyante. Ilang segundong pinagtulungan ng dalawa ang guro bago sila nadamba at naawat ng mga kaeskwela. Viral na ang video na kuha sa covered court ng Elizalde National High School sa Maco, Davao de Oro kahapon. Salaysay umano sa Maco Police ng guro, sinita niya ang hikaw ng lalaking estudyante. Hoy, baka mamaya dahil nakalagay dito Davao de Oro, sabihin nyo naman, idol si Duterte, idol. Wala muna tayo magaganong-ganon Hindi lang sa Davao nangyayari yan, kahit sa
sa ibang sa ibang lugar. dahil labag sa kanilang school policy. Pero nagalit ito at nanuntok at tinulungan pa ng kapatid nitong estudyante pa rin. Sugatan ang guro dahil sa panggugulpi. Grabe, no? Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang eskwelahan pero hindi kami pinapasok. Tumanggi rin ang school principal sa on-cam interview. Pero ayon sa DepEd Davao Region, inilapit na ang insidente sa School Guidance Office para sa administrative action. Dinala rin sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang Pero men, kung ako, no, dapat pag public school, may access dapat ang media dyan, eh. Kasi gusto nating malaman kung ano yung nangyari para maiwasan sa mga susunod na pagkakataon. Diba? Hindi pwede yung tago ng tago pag ganyan, pag may pupuntang media. Magtatago, tago. Kailangan magtulungan tayo para sa susunod maiwasan na yung ganyan. Hindi yung idadaan nyo lagi sa tago, tago. dalawang menor de edad na estudyante. Ang DepEd Davao de Oro Division iniimbestigahan na raw ang insidente. We're still awaiting the final and the official incident report coming from the Schools Division Office of Davao de Oro. Ang magtutudlo submitted himself for a medical intervention because of what transpired. John D. Esteban, nakatuto, 24 oras. Ngayon, dapat talaga may mangyari dyan, eh. Hindi pwede yung nasa pangangalaga na ng DSWD o MSW o whatever kung saan sila dadalhin. Dapat may may maranasan silang legit na parusa talaga. Yes, no. I agree naman doon sa mga sinasabi nung iba na hindi, bata kailangan i-rehab daw, something like that, no. Yung kailangan talaga pagbaguhin ang buhay kasi bata pa. Naniniwala ako doon. Pero kailangan talaga may ma-feel din silang parusa. Hindi pwedeng kasi iba kasi ang dating talaga sa kabataan ngayon pagka halimbawa may nakulong tapos sasabihin ililipat sa facility. Hindi siya tunog parusa, eh. Tunog bakasyon siya, eh. If I know, yun din lang naman ang gustong-gustong mangyari ng estudyante kung halimbawa tamad siyang pumasok, tamad siyang baka mamaya gusto pa ng estudyante yung gagawin na yun, eh. Dapat yung parang mararamdaman nila na lagot sila. Hindi yung ganyan. O dapat nga, ito weirdo to naiisip ko, biblical naman yung yung paluin mo yung anak mo, eh. Dapat pag ganyan, mandatory, kailangan paluin nila yung anak nila, yung mga parents, eh. Pero dapat kasi hindi na pinipilit yun, eh. Dapat kusa ng gawin ng magulang yun, eh. Nabubwisit ako minsan doon sa mga doon sa mga nanay na ay wala na po kasi ako magawa, sinasabihan ko naman tao sa ano ba yan? Anak mo hindi mo kayang anuhin? Parang ganyan yung nanay ko sa kuya ko, eh. Tatawag na naman sa akin yan. Di ba? Nung araw yung mami, yung kuya ko, hindi mo magalaw-galaw. Samantalang ako noon, lang ako, tandaan nyo nagpuyat lang ako dati noon, kukurti na ako sa singit dati noon. Pero yung kuya ko, lab na lab niyan. Yung nanay ko na yan. Yun seriously speaking, palala na ng palala yung agapan na nila yan. Unang-una, di ba, ang nagsasuffer nung mga recent na taon, yung quality ng education. Nagiging functional illiterate yung mga bata. Now, ang problema, yung pagiging, bugnutin ng mga estudyante ngayon. Abay, para naman kasing binibaby.
Tama ba ako? Parang binibaby na lang kasi itong mga to eh. Kung pananatiliin yung ganyan yan ang aasahan nyo na susunod na generation na magiging citizen ng Pilipinas. Yan ang aasahan nyo na susunod sa batas trapiko sa mga susunod na taon. Magko-comply ng mga alituntunin. Kung hindi nyo pa aayusin ngayon yan. Paano aayusin yan? Tatanungin nyo sa akin. Aba, hindi ko alam. Trabaho ng gobyerno yan eh. Dapat gawan nila ng paraan yan. Yung mga ganyang bagay. Anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Katakot na, no?